Hello Pepsters and welcome to Pep Talk. For the second time around, guest po natin ngayon si Andrea Torres. And this time, wala siyang kasamang ibang co-stars kasi solo niya pong project ito, ang kanyang gravure book na may pamagat na Andrea Torres Road Trip. Ayan. Andrea, first of all, welcome and thank you very much for accommodating Pep. Thank you. Once again. Kasi tungkol dito sa bago mong book, tell us about it, yung bakit gravure? Ang pinaka-idea niya kasi is parang candid yung mga shots, yung ganun, yung hindi siya yung very posy, yung usual na nakikita natin na sexy pictorials talaga. So, ibang-iba siya, syempre, kaya parang nung sinabi nga sa akin na ganun yung concept ng book, nainganyo rin talaga ako kasi at least something new naman. Sexy, pero ibang atake naman ng pagka-sexy. And parang, ito kasi yung forte ni Jay Tablante talaga eh, gravure books. Paano ka na-convince naman to do it? Kasi di ba, last time, sa last na guesting mo sa Pep Talk, ang sabi mo noon, parang nagdadalawang isip ka pa to do FHM. Tapos ngayon, after doing FHM, na ikinagulat ng lahat, may gravure book ka pa. So, paano ka naman na-convince to do this? Siguro yung nakita ko lang yung magandang effect ng FHM sa akin. Kaya parang hindi na rin ako nag-alangan na binigyan ako ng ganitong project. Tsaka Summit pa, si Jay pa, parang trusted talaga yung mga taong involved din. So yun, tapos nung nag-go signal na yung management ko, yung AAA, tsaka yung Artist Center, go na rin ako. Last time sinabi mo na kung sa isang interview, gusto mo maging mas open ka pa sa mga sexy photoshoots mo. So this time ba, gaano ka open ka dito sa gravure mo? Sobrang open. Wow! Hindi kasi syempre, ito 100 pages na siya, tapos hindi naman all the time nabibigyan tayo ng ganitong project na meron kang book. So talagang kinarere namin kung ano yung pwede kong ibigay, kung anong mga pwedeng gawin, ginawa ko na talaga, kinarere na namin. So gaano ba talaga ka-sexy? Ano ba, naglakad ka ba rito nung walang suot or ano ba? Secret! Pero ang masasabi ko lang, kung nagulat sila sa FHM, mas marami akong panggulat dito. Kasi 100 pages na siya. Hindi nung back to your first Pep Talk appearance, ang sabi mo, if you want to do a sexy shoot, gusto mo yung all out na ibibigay mo para sa mga fans mo. So, dito ba nangyari yon? Yun talaga yung rule ko lagi. Maghahanap talaga ako ng way na magugulat sila. Tsaka yung masasabi nilang worth it yung pagbili nila. Ito kasi yung pagpapasexy mo sa book lang. Pero sa ibang platform kaya, makikita ba yan? Like for example, sa pelikula. Why not? Ako, basta maganda yung project. Tapos, naaayon naman siya sa kung anong naiisip sa akin ng manager ko. Why not? Nabanggit na natin yung pelikula, no? Sa recently, pumunta ka sa Cambodia sa premiere ng Blood in Dispute. Kumusta yung experience mo ron? Sobra kami na-shock. Na-shock po kami kasi grabe sila kung mag-alaga. Tapos, parang binigyan talaga nila ng importance yung project. So, natuwa rin kami nung narinig mismo namin yung feedback galing sa mga Cambodians. Nagustuhan nila, ganun. Kasi, para sa kanila, fast-paced yung atake ng Blood in Dispute. Tapos, sa sobrang tuwa nila, parang kinuwento sa amin na days before, na sold out na raw yung first day ng Blood in Dispute. Yung unang day na nasa movie house siya. So, hindi daw siya bihira mangyari talaga. Kaya, very grateful kami ni Mikael. At least, kahit hindi kami taga doon, parang andun yung supportan nila talaga sa amin. Tell us more about Blood in Dispute. Ano ba to? Kayo lang yung Filipinos doon or pati may mga Filipino productions na involved? Ano po siya co-prod siya ng CTN, Cambodian Television Network, and GMA. So, doon, movie siya and miniseries, tapos sa atin naman po, miniseries lang siya. Pero magkaiba po magkaiba sila ng pagka-edit. Kasi parang doon, mas syempre dun sa taste ng mga Cambodians. Dito naman sa Pilipinas. Pero directors and writers, puro Cambodian or? Ang director po niya, Canadian. Ang writers po, Canadian, and I think nagbigay din ng GMA, tapos may Cambodians din. So talaga, maraming taong involved. Language barrier, naging problema ba?
Medyo mahirap po. Medyo mahirap magkaintindihan kasi hindi naman sila nag-i-English talaga masyado. Marunong sila pero talagang ang ginagamit nila yung Kimay, yung language talaga nila. So may times na ang hirap mag-explain. Pero ano lang, tinatawanan lang namin kasi friendly naman sila. Nice naman ano sila. pangalan ng language nila? Kimay? Yun ang pagka-pronounce nila. Kimay. May masamang... Pero ang spelling niya, Natawa si paring Nobel. May ibang Kimay. naisip. Kimay. Okay. Hindi, pero ano, kumusta? May natutunan ka naman na salitang Cambodian, yung sa Kimay, meron. Sample naman dyan. Nom Kling Klang Na. Si Miguel nagturo sa akin. I'm Parang so sa hungry. xylophone lang. Nong kling klang. Nom Kling Klang Na. Ano ibig sabihin nun? I'm so hungry. Ah. Tsaka Akun, thank you. Akun Sharan, thank you very much. So, pagdating mo ron, parang ano ba? Parang yung from the airplane, may mga may mga banners. May mga fans na nandun. Kasi yung sila. yung mga GMA TV shows nyo, yung Sana Ikaw na nga, Opo. patok dun, di ba? Patok po Oo. siya, pinalabas na siya ulit. Kumbaga pangalawang Wow. beses na siyang ipapalabas. Nakakatuwa po talaga kasi para silang Pinoy kung magbigay ng support nila. So, nagulat kami na may mga naghihintay doon. Tapos tinatawag kami doon sa mga characters namin sa show. Para lang nakita kayo namin po dumadaan kami sa mga mall, meron ng mga teaser na pinapakita sa mga parang billboard nila doon. Yun parang TV na malaki, parang moving billboard. Naka-overwhelm ba yung experience or ano ba? Hindi ko na-imagine talaga na magkakaroon ako ng international project. So very thankful ako, tapos nagkaroon din ng magandang bonding sa mga nakasama namin doon. So at least mati-check ko na siya sa list ko. Ikaw kasi nabanggit mo rin na mahilig kang kumain eh. Kumusta yung food doon? Puro spicy. So, na-enjoy ko po. Masarap yung food doon. Tsaka, mura lang. Kaya talagang pwede kang mag-food trip. Malaki ba ang ng value ng pera natin doon? Or mas baligtad? Mas medyo mas una tayo sa kanila. Nagde-develop po sila. Pero ang bilis po kasi every year, pag napupunta kami, ang dami pong bago. So, mabilis din sila talaga. Yun nga, yung sabi mo, meron na kayong fan base ni Mikael doon. Do you see yourself starting a career doon? Pwede, bakit hindi? Pero syempre, maganda rin yung kung pwedeng sabay-sabay. Kasi syempre, iba pa rin yung pagbansa mo. So maganda sana kung sabay. Parang yung ginagawa namin ngayon, may time na nandun kami, tapos meron din naman. May kasunod na ba yung blood dispute? Nung pumunta po kami nitong last, sinabi po ni Ma'am Lilibeth na kaya siya sumama kasi parang ina-open up na nila na gusto nila ng part 2. So, Wow. hindi ko lang po alam kung natuloy. Siguro by that time nagkabati na kasi in dispute pa lang ng part 1. Baka nga. So anyway, speaking of projects, ano ba yung mga naka-line up mo for dito naman sa Pilipinas? Hindi ko pa alam kung ano next kasi ngayon po ang focus namin talaga nasa libro. Tapos syempre, andyan pa rin yung bubble gang, guestings, ganyan. So, dun sa next soap, yun ang hindi ko pa alam. How do you like your career so far? Kumusta yung takbo? Your road trip sa showbiz, your own road trip dito sa showbiz? For me, siya, slowly but surely. Mas gusto ko naman yung ganun. Kasi parang mas na-appreciate mo yung mga bagay-bagay. Kasi nga, lahat ng step na pagdaanan mo eh. So parang ngayon nga, minsan tinatanong nila ako, hindi ka ba naiilang or naasar kapag nag-mall ka, tapos may nagpapapicture, minsan may mga nagaganyan sa akin. Sabi ko, hindi, kasi there was a time na nandun ako sa part ng career ko na sana may mga kilala sa akin. Yung ganun. So at least ngayon, mas na-appreciate mo yung mga little things na ganun. Hindi ka may irritate or anything. Na-enjoy mo siya kasi nga, dati, hindi nila alam yung pangalan mo. Wini-wish mo na sana kilala ka nila. Hindi, saka kung tutusin, dapat malaman din ng na hindi ka bago talaga sa showbiz kasi nagsimula ka as a host, di ba? Nagsimula ako actually po 15. 15? Pero ang break ko po dumating parang 20 na. Yun nga, yung show nyo nun nila, sino ba to? Sila Miko Aitona, Oo, yung Monica Verano, si Monica, oo. Lucky Mercado, ka-vlog po. Oh, do you still have communication with those people? Kina Monica? From time to time, may mga sumusulpot na okasyon, nagkakausap-usap kami. Pero hindi na katulad nung dati na talagang madalas. Kasi syempre, kanya-kanya na rin talaga eh. Pero na-imagine mo ba yung sarili mo back then na magiging actress ka tapos
yun, may giging image mo pa ngayon is sexy. Opo, naisip ko rin talaga. Actually, kaya po ako nagka-vlog. Open naman ako sa kanila nun. Sabi ko, gusto kong ma-discover ako somehow. So, kahit hosting yan, kahit ano, talagang gagawin ko. Tapos every time may behind the scenes sa mga taping, ako yung pinapadala kasi alam nila gusto kong mag-artista. Parang ganon. So, naisip ko rin naman, kasi nung ka-vlog pa lang po, nagkakaroon na ako ng offer na mag-sexy. So yun, kaya naisip ko, so eventually talagang darating din ako sa point na yun. Talagang hindi ko lang alam that time kung kailan. Kailan talaga yung right time. Kasi ikaw naman, nakikita natin, punta naman tayo sa mga personal mo, nakikita natin sa Instagram mo na yung kapag walang ginagawa si Andrea, nasa gym. Yun lang ba talaga ginagawa mo? Or ano ba? Let us in naman dun sa mga medyo sa personal mo. Ano bang ginagawa ni Andrea kapag hindi busy sa showbiz? Actually, minsan nga, kapag ini-interview ako, naisip ko, wala nga ako masyadong hobbies, no? Wala akong masyadong sports. Oh, or buhat ka lang ng anything. buhat. Buhat lang ako ng buhat. So, yun lang, gym lang. Pero, mahilig ako kumain sa labas. Kaya ako mahilig mag-gym. Hindi ba maraming naiinis sa'yo na kain ka ng kain pero ganyan pa rin yung katawan mo? Hindi, naghihirap talaga ako sa gym. Actually, tawag nila sa akin itong batang yagit. Kasi nga sabi nila, sa gym, no, parang hindi ka artista, hindi ako nag-aayos masyado. Sobrang ano lang ako, nakikihalubilo lang ako sa kanila, paupo-upo lang ako kung saan-saan. Minsan ka nakikita namin sa Instagram, yung mga kasama mo, mga bakal boys, no? Mga bakal boys. Oo, mga malalaki katawan na gaano. Ba't yung ibang mga artistang babae, Zumba, yoga, ba't ikaw weightlifting? Nagkataon na napunta ako sa trainer po na ano siya, nagpa-powerlifter siya. So, yun, inano niya sa akin, introduce niya sa akin na hindi naman pala totoo na nakakalaki siya na magiging maskulada ka talaga. Parang toned lang naman. Tsaka ano, kasi hindi ako mahilig ng matagal. So, ayoko ng cardio, ayoko yung matagal ako nakapirme. Gusto ko yung may development na mabilis, na konti lang pero malaki yung binuburn. So, Speaking yun, of development, ano ba talagang tulad din yung ginagawa mo, yung box squats? back squat. So ano yung talagang targets nun? Ano siya? Butt Puwet. and hamstrings Actually, ang and dami. Hindi lang quads. sa isang area. Actually, hindi nga ako po masyado nag-a-ab exercise. Hindi ka pa on buhat nag-a-ab? talaga. Parang yun yung nagiging resulta ng buhat-buhat. Hindi nag-abs. Na ano yung abs. Tapos ang takaw. Paano ba nangyari to? Unfair. Hindi, yun nga, mas ano tayo, mas medyo malalim pa kay Andrea. Meron ka bang ano, kasi syempre kailangan may i-share ka rin sa mga fans mo. Meron ka bang mga special abilities na pwede mong ipakita sa mga pepsters na di naman talaga masyadong alam ng mga fans mo? Oh. Special abilities? Special talent. Nakakapagpalutang ka ba ng papel sa mga Wala akong special talent. Ang boring ko nga eh. Kaya nga pag ini-interview ako, naiisip ko ang boring. Nabobore ba kayo? Wala kasi akong ginagawa. So, ganun lang? Wala. Hindi mo kayang special mag-ano? talent eh. Wala. Tuwag Ano ba kasi- pwede natin tuwag pag-uwari kasi ito? ako, kaya hindi rin ako marunong cartwheels, mag-split, kasi duwag ako. Paano duwag yung you don't want to try? Natatakot akong ma-aksidente. Ang dami ko na-imagine na scenario. Paranoid. O sige, medyo personal pa. Kasi kanina sa press con, may mga bumabanggit kay Seth Cadayona. So, Talaga ba? ano bang real score? Wala. Ang weird nga eh, kasi ang tagal na naming friends. Ka-vlog pa lang friends na kami kasi nag-guest na siya doon. Tapos hindi naman siya issue, pero kung ano kami before, ganoon din naman kami ngayon. Wala namang nagbago. Siguro, mas napapansin lang kasi magkasama kami sa Bubble Gang, kasama kami sa SAS before. Pero ibig mo ba sabihin talagang single ka ngayon? Gano'n ka nakatagal na single? Matagal na. Ever since nabigyan ako ng break, yung sain, inano ko muna. Nilagay ko muna yung focus ko sa work. Kasi before naman, nung hindi pa ako nabibigyan ng mga ganitong role, nagkaroon naman ako ng time na mag-boyfriend, yung mga ganyang ligaw-ligaw. Eh, hindi lagi nag-work eh. Kasi hindi nila kaya yung time ng artista. Hindi nila naintindihan yung trabaho Mahirap mo. magbigay ng time. Tapos nakaka-guilty rin sa part ko kasi nga, hindi ko sila nabibigyan ng time.
Tapos hindi naman kayo pwedeng, kunyari, magmumall, hindi kayo pwedeng mag-holding hands. So parang feeling ko unfair. So ano na lang, eventually na lang, pag medyo okay na ako sa career ko at pwede nang mag-boyfriend, na masishare ko sa mga tao. Ganun na lang. Pero ikaw, what do you look for sa lalaki? Gusto ko yung creative. Kasi ano ako very cheesy akong tao So gusto ko yung thoughtful, gusto ko yung kailangan consistent kasi very observant din ako. Parang konting iba lang sa galaw mo. Feeling ko may something na, yung gano'n. So dapat talaga consistent. Tsaka loyal kasi sobrang loyal ko. Yun. Tapos mabait. Kung pwedeng close sa family kasi parang feeling ko yun yung ano talaga, doon mo yun yung magiging basihan mo kung anong klase siyang daddy in the future. So, kailangan, aside from pagsusuyo sa'yo, susuyuin dapat din yung family, no? Tsaka yung makita ko lang yung kung paano yung relationship niya sa mami niya, most especially sa mami niya, tsaka sa mga kapatid niya, sa daddy niya. Kasi, yun nga, doon mo makikita kung gaano siya kabuting tao. Kasi, family, ano na yan Yan dapat number one priority mo, di ba? Bago ka magmahal ng ibang tao, dapat minahal mo ng sobra yung pamilya. Ikaw ba, Siyempre, nasa showbiz ka, wala ka bang naka-crushan na meron ka bang crush? Oo. Hindi crush parang ano lang, gusto kong makatrabaho. Ako kasi pag nagka-crush, kailangan kilala ko. Kailangan kilala ko yung ugali. Kaya nga yung mga boyfriends ko noon, wala silang look na pare-pareha. Talagang may Chinese, Pinoy naman yung susunod. Kasi more on ugali ako. So gusto makatrabaho. Dati kasi gusto ko makatrabaho si Alden, pero ngayon kasi, fan ako ng Aldab. Ayoko na siyang maging love team kasi Masisira. kailangan Aldab, di ba? Oo. So, Magagalit sa'yo Aldab Nation. Hindi, tsaka Aldab din ako. Aldab na. So Dennis to. Yan. Pero hindi ka ba nag-aalala na baka maisip ng ibang mga tao since ang tagal-tagal mo ng single, baka lesbiana ka? Hindi naman. Kasi yun nga, nagkaroon naman ako ng time ko. Yun. So, punta naman tayo ngayon sa part ng Pep Talk na yung tinatawag namin Pep Talk Challenge. Pep Talk Challenge. Oo. So, itong Pep Talk Challenge na to, madali lang naman since sexy yung mo ngayon, yung image mo ngayon. Ang tawag namin dito, i-sexy mo ko. I-sexy mo. May mga lines dito na papabasa namin sa'yo or may mga dears na papagawa namin sa'yo pero you have to deliver it in a sexy way. Ay! Nakakahiya! Masusubukan yung galing mo sa pag-arte. Oh my gosh. Kaya ba? Kaya yan. Andrea Torres ka Nakakahiya Oh, so eto yun. Ito simple lang naman. Yung first ito. Ito muna, yan. Nahiya ako! Doon ang camera mo. Kaloka. Oh. Huwag kayo tumingin! 5, 4, 3, 2, 1, action. Sir, may I go out? Sexy enough for you? Okay. Gitna lang, masyadong Oh, sige. Deliver mo in a sexy way. Ang hirap naman ito. Konti lang. Tapos ito. Ikaw nga. Ako na naman. Nag-sample na ako kanina Aray. Hindi, ganito na lang. Sige, hati tayo. Gagawin ko to, gagawin mo to, pero gagawin mo to. Sige. Ready? Game. Okay. Ako na, papasubo pa ako rito. Ikaw nakaisip. Ikaw na. Sexy, no? Sexy. Laro, sinta. Buto ng papaya. Okay, o ikaw. O yan, madali lang sa'yo, oh. You cannot unsee that. Okay. Okay, go. Yon. Ang dare po sa kanya yung do a sexy pa-baby wave. Ako na to. Buti na lang. Paano mag-lift ng barbell ng sexy? Paano ba? Dapat ikaw to eh. Paano mag-lift ng barbell ng sexy? Okay na. O, ikaw. Tuloy Ang mo haba yan. nitong next. Ano to? Drama po? Yes. Isang napaka-popular na viral na na YouTube clip
Talaga? Mula sa isang napakagaling na aktor. Ang pangalan niya ay Mark Lapid. Talaga? Mm. Gumawa siya nito? Oo, inaamin ko. Saging lang kami. Pero maghanap ka ng puno sa buong Pilipinas, saging lang ang may puso. Deliver mo ng sexy. Anong sexy? 3, 2, 1, action. Oo, inaamin ko. Saging lang kami. Pero maghanap ka ng puno sa buong Pilipinas. Saging lang ang may puso. Saging lang ang may puso. Yun, no! See? Dali na nga. There you have it. There you have it, Pepster, si Andrea Torres. At popromote niya pa ang kanyang bagong book. Sige po. Maraming salamat po. Katapos ang kahihiyan na ito. Maraming salamat po sa pagnood. At syempre, huwag niyo pong kalilimutan na bumili ng Andrea Road Trip, ang aking gravure/coffee table book. Sa September 18, out na po yan sa mga bookstores. Pero sa September 19 po, meron po tayong launch sa SMX, 2:30 p.m. At may autograph signing na rin po yan. So, see you there! And promote your shows and your social media. Opo, Instagram po and Twitter, Andrea E. Torres. And syempre, Bubblegum every Friday. And Blood in Dispute coming soon. Diba? Ay, ano nga pala yung title ng, Fight for Love, di ba? Yun na ba yung title? Sa Philippines po, Sa wala pa Philippines. pong talagang final na title. Pero ipapalabas na ba siya sa Philippines on This year po. final na ba? This year. End of this year, okay. So there you have it. Pepsters is Andrea Torres. Thank you! Thank you. Itong isa, di na natin papagawa. Itong sound. Ano ko gagawin sexy mo? Magtatagal tayo dito, sweet. Oo nga! Okay. Oh my gosh. Teka, iisip ba?